At ngayon naman ay pag-uusapan natin, Sandro, na alam naman natin na sunod-sunod yung mga balita tungkol sa mga pagbobomba. So nakakalungkot man yan. Pag-uusapan natin yan this morning at hihimayin natin ang mga bawat impormasyon tungkol dyan. Makasama natin ang ating very special guest this morning, si Lieutenant Colonel Ramon Zagala, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Good morning, sir. Good morning po. Good morning, Sandro and Dayan. Good morning. Sir, siguro to start off, ano po ba yung tugon or yung mga efforts na ginagawa nga po ng AFP ngayon regarding the bombings that have occurred nga po for the past days? Alam niyo, itong mga nangyayari naman itong kaguluhan, ang inyong sandatang lakas ng Pilipinas ay meron po tayong mga actions taken before, after, during, no? Although itong mga ganitong mga pangyayari, lalo na sa investigasyon ay tayo nagre-rely sa Philippine National Police kasi sila ang may kakayahan ng investigation. Tayo po tumutulong sa PNP bilang suporta sa kanila, no? Madami tayong pwedeng masuporta sa Philippine National Police. In fact, one of them is of course to deny the planning and execution of these things, these terrorist acts. Pero hindi sa lahat kasi ng panahon ay makakakuha tayo ng accurate na information. Ang terrorismo kasi terrorism is in our midst, no? Ito ay nandyan na at ang kailangan po natin gawin ay magtulungan para ma-find out natin kung sino ang mga gumagawa nito. So, although ang Philippine National Police ang lead when it comes to terrorism, here AFP, we best to provide, we exert all efforts to provide the necessary information to thwart the planning and prevent and deny such terrorist acts. So sir, since alam naman natin na ito nga sunod-sunod na yung mga pagbobomba, gaano po kahanda yung AFP at yung mga siguro kagamitan natin at yung training ng mga tao po dito sa AFP para masugpo itong mga ganitong sitwasyon? Alam niyo, lalo na sa bahagi ng information, no? Siyempre, para malaman ng isang bombing incident, kailangan po natin ng information. So it's very critical that we exert efforts to find out from our citizens, no? Malaking bahagi po ang ating mga kababayan sa pagpe-prevent, pagdi-deny ng mga pagpaplano. Bakit nyo kamong sabi, no? Kasi itong mga gumagawa ng terroristic acts, although secret nila ginagawa yan, at ang paggawa nila ay kino-confine nila sa mga lugar na hindi sila madidetect at ang paglagay nilang bomba ay hindi madidetect. If we have a citizenry na magaling at aware at handang tumulong, yan ay malaking bagay. Alam nyo, ang prevention, pagsusolba at pagsusolba ng mga bombing ay I have to admit ay nakalaking tulong po ang tulong ng mga kababayan natin. Ito nga siguro magandang example dyan, dahil nag-usap kami ni Sir kanina, yung nangyari sa Boston. Kaya nahuli yung mga taong yun. Dahil yung mga civilians na nakarecognize sa mga taong yun, talagang lumapit sila sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para ituro nga at i-describe kung sino nga itong mga may pakana ng pambobomba na ganap. Siguro dapat tanggalin na lang muna nila yung takot dahil iba rin yung, malaki rin yung difference na magagawa nila para maging successful ang pag-investigate at malaman kung sino nga yung mga gumagawa ng mga ganitong bagay. So, sir, ito nga sa mga sunod-sunod na pangbobomba, siguro kahit opinion nyo lang, sa tingin nyo po, ano po yung siguro gusto nilang iparating na mensahe or yung siguro sabihin na lang natin yung sa mga dati na mga ganitong nangyayaring insidente, ano yung usually na mensahe na gusto nilang iparating? Bakit nagawa? Alam mo, ang terrorismo, ang mga acts of terrorism, knows no gender, knows no faith, knows no class in society. Ang mga gumagawa ng ganitong acts of terrorism, madami po silang siguro may pinaglalaban sila o meron silang gustong gantihan o meron silang simply to attention, ganyan. Pero ang
ang general na talagang focus sa mga to is to sow fear. Ngayon, pag tayo bilang mga citizens ng ating bansa, tayo natakot, siyempre successful na sila sa ganyan. So dapat ang dapat isipin natin, tama, no? Ito talaga ay mga bagay na dapat nating pagkakatakutan, no? Pero dapat bigyan din tayo ng lakas ng mga ganito para itigil natin sila. Kasi pag tayo magsama-sama at malaman natin kung sino gumagawa nito, ma-prevent natin, ma-deny or ma-solve sa ganitong paraan ngayon, no? Yung dalawa nating bombing sa Cagayan de Oro, Cotabato, ang importante dito ma-solve, matulungan natin ng Philippine National Police. At yun ang importante palagay ko. Yes, ito, Colonel, matanong ko po, since napag-usapan natin yung support nga sa Philippine National Police, alam naman natin na may mga kakaibang mga kagamitan ang AFP at mga training na ginagawa. Paano naman po ito nakakatulong sa pagsuporta nga po sa PNP sa kanilang mga investigasyon? Kunyari ito sa nangyari dito sa twin bombings na to, no? Ang inyong sundatan lakas ng Pilipinas, meron po tayong EOD, no? Yung explosive ordnance demolition na capability para ma-find out. So, during the investigation, ang ating liderato, pinapadala natin ang ating EOD para tumulong sa Philippine National Police sa pag-i-investigate. Ang tawag natin dito yung post-blast investigation. At meron din po tayong mga K9, no? K9 units. At itong mga K9 units kasama ang kanilang mga ang aso at mga dog handler ay tumutulong din para ma-find out yung traces of the bomb. So ito ang mga ating mga contributions sa investigation. Of course, ang isa pang natin is pag-aalam, no, ng mga intelligence units natin ay mag-exert ng effort para malaman who is behind. Kasi tapos na, no, hindi natin siya na-prevent. Pero kailangan malaman natin kung sino mga gumawa nito. And sir, speaking of pagtulong, nasabi nyo nga po, ilan po usually yung mga number of, siguro yung personnel ng AFP o yung mga tao po ng AFP ang maaring ipadala sa mga ganitong klase ng sitwasyon? Usually, ilan po yung mga pinapadala? Usually sa mga ganitong sitwasyon, units ang pinadadala natin. So yung dalawa nga yung units na yun, yung EOD sa K9. Yan ay depende na po sa Philippine National Police. As lead investigators, sila po magsasabi kung anong kailangan nila. Kasi sila rin, may sarili rin silang EOD, may sarili rin silang K9. Pero tayo, bilang partner nila, sila ay humingi din ng kakayanan na meron tayo para tumulong. And sir, do you have any tips or advices dun sa mga viewers natin this morning? Siguro para turuan sila kung paano sila makakadetect. Siguro yung mga kahina-hinalang mga tao. I guess, siguro yung mga, di ba Sandro, tao lang din yung naglagay ng mga bomba. Siguro meron po ba kayong mga tips? Mas aware, kumbaga, sa mga people around them, kumbaga, para may suspicion sila sa mga pwedeng mangyari at alam nilang kung pwede nilang isumbong itong mga ganitong... alam niyo, madami sa ating mga kababayan meron ng situational awareness Alam na rin nila. Kasi madami na tayong instances na mga pambobomba na nape-prevent o nadi-deny dahil din sa mga ating mga kababayan na marunong ng situational awareness. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat ay tingnan niyo yung mga taong may suspicious looking. Yun ang pinaka-importante. May mga packages na iniiwan ng basta-basta. Ito mga packages na to, kung may mga leakage. So yun ang mga signs, telltale signs na may mga bomba, may mga leakage siya, okay, may mga protruding wires. Anything that iniiwan. Yun ang pinaka-importante. Sir, ang hirap, minsan cellphone yung ginagamit di ba? Actually, kahit ano nga talaga, hindi mo masasabi. Kahit ano na lang ngayon. So siguro more of pagtingin na lamang yung mga security sa mga establishmento dahil parang ito yung mga tina-target. Correct. Ngayong ang target kasi ng terrorism is the most vulnerable, no? Yung pinakamadaling puntahan at most accessible sa mga terorista. That's why it's very important na magkaroon tayo ng information at ang ating mga citizens, pag may makita, i-report kaagad kasi kahit na ilang segundo lamang ay malaman lang natin na merong ganitong mga instances na posibleng pagbobomba, ay malaking bagay na at malaking tulong hindi lamang sa security forces pati sa mga kababayan natin. Sir, do you have any hotline numbers or saan po ba sila maaring mag-report sakali po na meron silang makitang kahina-hinala? Sa ngayon, no, ang pinaka-hotline ay doon na po sa Philippine National Police. Meron po sila yung
117. At kami naman po ay basta partner po namin ng Philippine National Police. Basta merong mga ganitong pangyayari, kaagad kami nagko-coordinate. Nag-exert lahat ng units namin ng all efforts para magtulungan kami ng Philippine National Police para ma-prevent, ma-deny at ma-solve. Pero sir, ito siguro sa katanungan sa minds natin mga manonood, dahil syempre alam naman natin sa iba't ibang mga probinsya nga po nangyari itong mga bombings, meron po bang dapat ikabahala yung mga residente naman po na sa Metro Manila tungkol sa mga ganitong pangyayari? Well, like I said, no, terrorism is in our midst. At itong bagay na to, security forces are doing their best to prevent and deny. But of course, dito sa Metro Manila, napakadami po nating security forces dito na gumagawa nitong pag-secure. So, like to assure citizens that we must remain vigilant. Tulungan po tayo dito at para malaman natin kung merong mga threats na ganito. Ang key talaga dito ay magtutulungan tayo lahat. Yes. At ang threat will ever be present, no? Ang threat can be present talaga. Pero pag lahat tayo magsama-sama, madidinay natin itong mga ganitong mga plano. Yes, ito Dayan. Alam naman natin talaga, it's very easy to eliminate the threat. Kasi ang threat is always there, nga sabi nga ni sir. Pero kung tayo ay gagawa ng parte natin para makatulong, syempre, para maiwasan na rin yung mga ganitong bagay, ay syempre lahat naman tayo ay makikinabang din dito. And of course, yun nga ay cooperation lamang at participation. Hindi lamang po ang PNP at AFP ang kikilos, kundi tayo rin mga mamamayan para masugpo yung mga ganitong sitwasyon. Sir, thank you for joining us this morning. Maraming salamat po. Sana ay talagang matuto na rin yung mga viewers natin. Huwag tayong matakot magsumbong. Ito nga perfect example yung sinabi mo sa Boston. So, thank you so much, Lieutenant Colonel Ramon Zagala, spokesperson ng AFP. Thank you so much, Maraming sir. salamat po, sir. Maraming salamat.